Hinilot ni Agatha ang sentido nang marinig ang masamang balita galing sa kanyang alagad. Gamit ang matutulis na kuko, walang pagdadalawang isip na hinugot niya ang puso ng alagad. Napaatras naman ang ilang mga aswang nang makita ang galit ng kanilang pinuno. Takot silang lahat na baka madamay at mapaslang sila ni Agatha. Ayaw nitong tinatanggihan at kinukwestiyon ang bawat desisyon ng kanilang pinuno dahil kapag tumutol ka, asahan mong kamatayan ang iyong hantungan. Naghanda na sila upang tambangan ang mga nakatira sa Sitio Talisayan upang gawing pagkain ang mga tao dito habang sinasakop ng mga aswang ang sitio. Nagpalit sila ng anyo at naging mga itim na nilalang. Sa pangunguna ng kanilang pinuno na si Agatha, naisagawa nila ng maayos ang binabalak. Ang mga gabonang nasasakupan ni Agatha, ang huli niyang lahi dahil natalo ng mga tao ang iba niyang angkan. Walang kaalam-alam si Agatha na naghanda rin ang mga tao sa kapatagan. Tumalon ang mga aswang sa bubungan na bahay na kanilang madadaanan. Nakasiksik naman ang mga aso sa silong ng bahay kahit panay ang alulong nito. Binubuksan naman ng mga aswang ang bubungan o pinto ng tirahan at hinihila ang mga natutulog malapit sa bintana. Mga tili, iyakan at pagmamakaawa ang sigaw ng mga taga-Talisayan, subalit sadyang mabangis ang pinunong si Agatha kasama ang kanyang huling lahi. Labis ang galit ni Agatha nang mapansing kaunti na lang ang mga tao sa Talisayan. Malakas ang pakiramdam niya na may mali, subalit hindi lang niya matukoy kung ano ang di tama. Inutusan niya ang kanyang mga kalahi na dakpin ang lahat ng mga buhay na tao at iharap sa kanya. Sumunod naman kaagad ang mga ito sa kanyang inuutos. 5 tao lang ang nahuli nila na mas nagpatindi ng kanyang galit. Sinakal niya ang 2 tao at pilit na pinapaamin kung nasaan ang ibang residente. Ngunit humalakhak ang 5 tao na tila ba hindi takot sa kamatayang naghihintay sa kanila. Ipinakita ni Agatha ang matutulis na mga pangil, pati na ang mahaba at matutulis na mga kuko. Subalit di man lang natinag ang mga ito. Akmang ipapalapanan niya sa kanyang mga lahi ang 5 bihag, nang bigla na lang may naglili parang mga sibat mula sa himpapawid. Marami sa kalahi ni Agatha ang namatay sapagkat isang pilak ang ginawang bala sa sibat. Umangil ng malakas si Agatha at agarang hinanap ang mga taong pumaslang sa kanyang kalahi. Lumawak ang kanyang pagkakangiti nang mahanap ang pinagtataguan ng mga tao. Wala sa isip niya na may patibong doon kaya mabilis siyang sumugod. Naapakan ni Agatha ang isang sanga na natabunan ng mga dahon. Nahulog mula sa itaas ng mga matutulis na kawayan at nasapul siya sa ulo na agad niyang ikinamatay. Wala nang natira sa lahi ni Agatha dahil lahat sila ay nasawi sa labanan. Patungo ako sa bundok ng Tabor upang kunin ang ligaw na orchidyas kung saan kaya nitong gamutin ang mga di pangkaraniwang sakit. Dito lang sa bundok ng Tabor ito matatagpuan at nag-iisa lang ang orchidyas na ito. Ayon sa yumao kong lola, hindi basta-basta nakikita ang bulaklak na ito. Tanging ang may busilak na puso lang ang may kakayahang makakita ng ligaw na bulaklak. Paakyat na ako sa tuktok ng bundok, ngunit hindi ko pa rin makita kahit palatandaan lang kung saan maaaring mamukadkad ang orchidyas. Nakasalalay dito ang pagiging isang ganap kong manggagamot sa huling lahi mula sa angkan ng Orakelos. Binansagan akong manggagamot na si Agatha na ang ibig sabihin ay manggagamot ng kabutihan. Ako na lang ang natitira sa lahi namin sapagkat namatay ang ibang manggagamot sa angkan ng Orakelos.
Malapit na gumabi pero hindi ko pa rin mahanap ang orchidyas na tinutukoy ni Lola. Nais ko nang sumuko, subalit paano na lang ang mga taong umaasa na maggamot ko sila, lalo na at maraming mga tao ang hinawaan ng pagkaaswang. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa marating ko ang nagliliwanag na ilog. Umupo ako at kumuha ng tubig sa busay ng buhay at uminom. Pinagmasdan ko ang kagandahan ng kapaligiran. Napadako ang tingin ko sa isang bato na may kumikinang na liwanag. Nagmamadaling nilapitan ko ito at kinuha ang kumikinang na liwanag. Pakiramdam ko, may dumaloy na kuryente sa buo kong katawan at sa aking pagmulat. Nasa harapan na ako ng mga taong nakikipaglaban sa naglilipa ng aswang. Nawala ang orchidyas na hawak ko. Sa aking palagay, napunta ang diwa nito sa aking katawan. Ikinumpas ko ang dalawang palad na tila may sariling isip. Bumulagta agad ang mga aswang na natamaan ng hangin galing sa aking mga kamay. Lumingon ako sa aking mga kabaryo at parang nabuhayan ito ng loob habang pinagmamasdan nila ako. Ginamit ko ang karunungan lihim upang puksain ang mga aswang na sumasalakay sa aming munting bayan. Mula sa aking likuran, sumulpot ang isang aswang nang hindi ko namalayan. Mabilis niya akong sinunggaban, kaya natumba kami. Kinuyog ako ng maraming aswang at pinagkakalmot kung saan-saang parte ng aking katawan. Inusal ko ang orasyong lason para sa mga aswang. Ipinikit ko ang aking mga mata at iwinaksi ang mga agam-agam sa aking isip. Sinimulan kong bigkasin ang mga kataga sa orasyon hanggang sa unti-unti itong tumalab. Umatungal ang mga aswang habang sapo ang dalawang tainga. Nagpatuloy ako sa kabila ng pagdudugo ng aking ilong. Biglang nagliwanag ang aking katawan nang nagpasilaw sa paningin ng mga aswang. Agad na umalis ang mga ito sa pagkakadagan sa akin upang tumakas. Bawat aswang na naaabot ng liwanag mula sa diwa ng orchidyas ay agad na nasusunog. Ang orasyon na aking binibigkas ay kusang tumatalab sa mga aswang kahit nasa malayo ito. Kusa na lang ding puputok ang kanilang katawan sa tuwing maririnig ang sandata ng aking orasyon. Tuluyang naglaho ang mga aswang at tanging mga bangkay ang naiwang nakakalat sa lupa. Naging normal muli ang aking panlabas na anyo matapos kong mapuksa ang mga aswang na naglipana sa aming bayan. Inalalayan ako ng mga residente nang makitang nangihina na ang aking katawan. Mula ng araw na iyon, wala na kahit isang halimaw ang naglalakas loob na sumalakay sa aming munting bayan. Hanggang ngayon, taglay ko pa rin ang diwa ng orchidyas na minsan nang nagpanginig sa lahi ng mga aswang. Tumatak sa kanilang isipan ang pangalang Agatha na huling lahi na nabubuhay mula sa angkan ng mga orakelos na taglay ang kapangyarihang manggagamot.